Magandang araw sa inyo mga guys, Lods, Idol, Par, kung anong tawagan sa inyong lugar ya ngayon. Mamayang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayong hapon na ito ay mag video taking na naman tayo about sa Healing and Awakening Divine Mission. Ngayon sa hapon na ito, pag-usapan natin ang about sa pagtanggal ng mga kasalanan, kasi importante ito, ang pagtanggal ng kasalanan, dahil ang papasukan natin na planeta ay hindi ordinaryo. Kailangan linisin natin ang pagkatao natin nang sa ganun ma-unlock natin ang portal. Kaya sa panahon ngayon, alam nyo na garapala na ang saksakan ng kasamaan ang nangyari sa ating mundo ngayon. Kaya kailangan natin ang pag-healing and awakening para ang lahat pagdating ng tamang panahon ay makapasok doon sa planeta na yun. Nalalapit na ang katapusan sa mundo, hindi na malayo. Kaya sasabihin ko sa inyo ang totoo. Dito sa picture na ito na ipapakita ko sa inyo, itong larawan na ito, yan, kung gaano karami ang pinili nila, ang napakagandang daan, maaliwalas, walang tinik, samintado, pero ang sa dulo, ang naghintay doon, inferno. Pero tingnan mo ang mga taong nagtiis, nagpakumbaba, naghealing sa mga kanilang mga kanyang addiction. Iilan lamang sila ang pumasok dito papunta sa heaven portal. Guys, ganito talaga ang realidad. Mas pinili nila ang kasiyahan, nalulung sa mga bisyo o ano-anong mga addiction. Ito yung mga taong ito ang dami nila. Ito hindi nagtanggal ng kasalanan. Tingnan mo kung gaano karami ang mga taong mas pinili nila ang kaligayahan dito sa lupa. Guys, sa kaligayahan sa langit, dito kasi sa langit guys, sa heaven, maraming tinik ang daan dito papunta sa heaven. Maraming tinik ang daan dito, matalas ang mga bato, marami kang masagupa na hindi ka nais-nais. At alam nyo ba ang meaning dito sa papunta sa heaven, matinik na daan? Yun yung mga taong nag-lockdown sa inyo, nag-spread of rumors, gossiping. Yan ang mga taong mas pinili nila yung mga hindi ka nais-nais na kaugulian, kaysa manatili tayo na purity. Okay? Kasi itong mga tao ito ay talagang puno ng addiction sila. Kaya ayaw nila ng mga magtanggal ng mga tinik sa kanilang pagkatao. Ano yung mga tinik na yun? Yung mga addiction, bisyo. Hindi sila magtanggal doon kasi nanghinayang sila. Yun yung kasiyahan nila dito sa lupa. Samantala itong mga nag-healing and awakening ay ini-embody nila ang mahal na Panginoong Hesus. Pinapapasok nila ang Diyos sa kanilang puso, ang mahal na Hesus ug ang Espiritu Santo.
Hindi po basta-basta papasok ang Espiritu Santo sa katawan ng tao kung hindi tayo maglinis ng kasalanan, magtanggal ng mga adiksyon, at hindi rin matatagpuan ng tao ang portal kung hindi malinis ang pagkatao. Kailangan natin tanggalin talaga ang adiksyon para tumira ang Diyos sa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay templo sa Diyos. Hindi natin pwedeng dumihan ito. Ikaw nga, tingnan natin ang nanonood nito. Kaya ka bang tumira na nandyan yung mga basurahan, ang baho-baho ng basurahan, yung mga addiction nga ginagawa ng tao dito sa lupa na pinapapasok nila sa kanilang pagkatao, yun yung mga basura. Paano papasok ang Holy Spirit, ang Divine Spirit, o mahal na Panginoong Hesus, o ang Diyos, kung hindi malinis ang ating katawan, ang ating pagkatao? Kailangan natin itong tanggalin ang mga adiksyon. Masakit man itong tanggapin, pero ito yun ang reality para makapasok tayo sa portal, dahil ang portal na yun ay banal. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit ba na ang portal ay tuluyang naglaho? Samantala nung unang panahon, pag hiningi ng tao ay agad mabubuksan ang portal. Pero nga, bakit naka-hide na ang portal, naka-hidden na? Dahil saksakan ng kasamaan ang mundo. Umaalingaw-ngaw na sa kalupaan ang kasamaan sa lupa. Kaya ang portal ay banal, naglaho na, hindi na basta-basta makita sa tao. Dahil si Satanas alam niya na ang makapalaho sa portal ay ang adiksyon, mga bisyo dito sa lupa. Kaya ang portal ay tuluyan naglaho. Pero kailangan ibalik natin ang portal, pinaagi sa paglinis ng ating katawan. Okay? Kung hindi natin ito gawin, never natin matatagpuan at mga yung hindi naghiling awakening, at mga yung mga taong hindi pinadala dito sa Diyos para sa misyon, na mga ordinaryong tao na nilikha ng Diyos. Hindi nila matagpuan ang portal dahil ang portal na yun ay banal. Kaya tinuturuan ko kayo para ma-unlock nyo mismo ang portal sa pamamagitan nitong healing awakening. Ibalik natin ang dating nawala, ibalik natin ngayon sa kasalukuyan. Okay? Dahil ang kasamaan ay siyang nagpa-hidden sa portal. Gagawa ng demonyo yun dito sa lupa. Kaya pangalawang tanong, ano ba ang dalawang bagay na susi papunta sa impyerno? Alam nyo ba itong dalawang portal papunta sa impyerno? Ito, dila, yung pananalita mo, kung paano mo mag-spread ng rumors sa kapwa-tao mo, gasaping, paano mo i-traitor ang tao. Kailangan itong matanggal itong portal na ito, ang portal na ito, na itong dila natin ang magdala sa impyerno. Pangalawa, yung addiction. Yan ang pangalawang portal. Parang tinatawag sa nag-aral ka ng makina, mechanic, di ba may theory at actual. Itong theory, ito yung dila natin. Itong dila natin, ang theory. Para kang nag-lecture ng kasamaan. Paano spread ang sa buong mundo ang kasamaan.
Di ba? Ngayon, ang pangalawang portal, ito yung addiction sa tao. Ngayon, ano bang addiction na pinaka brutal ngayon? At alam niyo yun, na hindi ka tanggap-tanggap, di ka lugod-lugod sa batas ng Diyos, sa langit at sa lupa. At alam niyo yun, hindi pwede ko na sabihin yun. Yan ang pangalawang portal papunta sa impyerno. Kailangan matanggal natin yan para sama-sama tayo makaakyat dito sa heaven. Okay? Hindi na kailangan mamatay ang tao para makaakyat sa heaven. Okay? Yung portal na sinasabi kong nakapasok ako doon sa planeta na yon, yun yung portal na ginamit nila ni Adan at iba na nakalabas doon sa planeta na yun. Dahil ang planeta na yun hindi ordinaryong planet, langit, kung saan nilikha sila si Adan at iba. Okay? Kailangan nating magbagong buhay. Okay? Para sa lahat, hindi lang pang sarili natin. Ang ating sarili, kung anong nakita ng iba, gagayahin yun. Kung nakita nilang kabutihan ang hantungan, ang mga taong naligaw, sundin ka. Dahil nagtanggal tayo ng kasalanan, addiction. Diba? Pangatlong tanong. Marami akong napanood sa Facebook na sinasabi nila, mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba si Jesus? Bakit tinatanong pa nila yun? Na mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Jesus? Para bang sinasabi nila na ang layo-layo nila sa Diyos. Ang layo nila. Pero pag ini-embody mo ang enerhiya ng mahal na Jesus o ang Diyos Ama sa langit na lumikha sa atin, hindi mo na kailangan hanapin pa. Hindi mo na kailangan tanungin ba na mahal mo pa ang Diyos? Mahal mo ba si Jesus? Ang iyong sarili ang salamin ng iba na ang Diyos ay nasa iyo, tumira. Kaya nga tayo magtanggal ng adiksyon para tumira ang Diyos, dahil ang ating katawan ay templo sa Diyos Ama sa langit. Okay? Kailangan maintindihan natin ang lahat, guys. Ito na yung tamang panahon. Magsama-sama tayo na ibalik ang portal na nawala. Hindi basta-basta makita ng tao dahil lumabis ng kasamaan sa mundo. Nakahidin na siya ang portal. Pero parami tayong naghiling awakening. Ang portal ay muling manumbalik. Okay? Kung gaano man karami ito, papunta sa hill. Papunta sa hill. Gaano man karami yan sila. Sana, ganun din tayo karami papunta dito sa hibin. Matumbasan natin ang dami ng mga papunta sa hill. Nang sa ganun, mabuksan natin ang portal pabalik. At makatravel tayo. Malaya tayo mag-travel kung saan-saan dimension. Guys, sabihin ko sa inyo, hindi lang isa ang langit. Stage ang langit. Ang Diyos ay nakatira sa pinakalangit, langit ng mga langit. Ang yung tinitirahan nila ni Adan at iba, langit yun. Lupa. Kung saan kumakain din sila ng mga prutas tulad sa atin. Diba? Sana lahat magbago na tayo. Huwag nating pahirapan ang sarili. Ay, kumukulot yung noo natin. Kumukulubot dahil iniisip natin. Tanungin mo ang pader. Yung sinasabi na
ang kaharian ng Diyos ay hanapin. Nahanap nyo na ba, padre? O di kayo mga pastor? Pastor, ikaw ang leader ng aming grupo sa religion. Nakita nyo na ba ang sinasabing kaharian ng Diyos? Wala. Wala silang masabi. Dahil hindi sila ang binigyan ng knowledge ng Diyos. At hindi rin sila nakapunta doon sa langit na yun. Ilusyon sa kanila. Pero sa ako nakasaksi, nakapunta ako doon. Napagayon ng planeta. Nung pumasok ako doon, sinalubong ako ng mga anghel doon. Ng tugtog na parang tambor, yung mga drums. Oh, para akong hari nga naglaka doon. Inuuner nila ang planeta. Ngayon ang misyon ko dito sa lupa. Inuuner nila sa akin. Tinugtugan ako. Napasayaw ako sa ganda ng tugtog doon pagpasok ko doon. Mga anghel ang nagtugtog doon ng mga music. Walang kanta, pero ang tugtog napakaganda. Talagang mapasayaw ka sa ganda ng tugtog nilang drums nila sa kayong tambur. Napakaganda. Yan ang planeta na yun ay nakabalot ng divine spirit. Okay? Ang planeta na yun Hulilan. Hindi ordinaryong planeta tulad dito sa Earth. Sana ang video nito ay magbigay ng inspirasyon sa mga taong napanghinaan ng loob. Kung nakatikim ka ngayon ng sobrang pang-aapi ng tao, magpakasaya ka. Anong sabi ng Diyos? Ang umiiyak ngayon ay sa huli ay tatawa. Ngunit ang nang-aapi sa inyo ngayon ay sa huli iiyak sila. Bakit ang sinasabi sa Bible? Well, di ako nagbasa ng Bible, ha? Bakit sinasabi yun? Naiyak. Dahil sa huling araw, iiyak sila, hindi sila nakapaghanda. Pero tayong nakapaghanda, sobra nating saya. Umaawit tayo ng aleluya sa Diyos. Kahit nandyan na yung apoy na tutupok sa mundong ito, hindi ka mapapasok. Kahit yung buhok mo, hindi kayang tupukin ng apoy. Hindi ka nakaranas ng sobrang init. Pero yung mga kasalanan, nagtatago. Hanggat may mataguan sila. Dahil ang panahon na yun, pagdating ng tamang panahon, ang papatay sa atin ay apoy. Yung apoy na parang nagsha-shower, para kang nasa ubin, sobrang init. Init sa langit, init dito sa lupa, para kang ginepres sa init pagdating ng tamang panahon. Ang mga kalupaan masusunog, pati mga buong building, mga bahay sunog. Ang iba ay tumalon sa tubig para maligtas. Yan ang katapusan sa huling araw. Apoy ang papatay sa tao. Tubig at apoy. Pinapaghandaan natin ito. Huwag kang matakot sa kamatayan. Dahil kaya kang i-replicate ng Diyos. Kung hiningi mo na dito sa lupa, ngayon, na makasama ka doon sa planeta, ang katawan mo ay i-replicate ng Diyos. Hindi siya nakakalimot sa kanyang pangako sa mga taong nagbalik loob niya, nagsurrender ng kusang loob, nagsurrender sa lahat.
Kaya nga nagtanggal tayo ng addiction. Gisurrender natin ang lahat. Tinanggap natin siya. Okay? Magbago na tayo, guys. Wala nang time kung saka na tayo magbago pag nandyan na yung katapusan. Totoo yung sabi ng Jesus, ang umiyak ngayon ay sa uli ay tumatawa, at ang tumatawa ngayon ay sa uli ay umiiyak. Sinabi pa sa banal na kasulatan, hindi ako nagbasa ng Bible ha. Sabi niya, sabi ni Jesus, bulahan kamong gitamay o gibiay-biay ug butang-butangan sa pagpakasala tungod kanako, kay mainyo ang ganti na ihatag sa akong amahan ngadto sa langit. Yan ang sinabi ni Jesus nung dito pa sa lupa. Bulahan kayong gitamay o gibiay-biay o butang-butangan sa pagpakasala. Kung hindi naman totoo, wag mong patulan. Minsan hindi naman natin ma-perfect, no? Yung talagang punong-puno ka na, pero okay lang yun. Pero pakita mo na yung nandyan ka pa rin sa tunay na anak ng Diyos. Kung magkamali man tayo, bangon uli. At least alam na natin ang lahat. Di na wala naman perfecto ng tao eh. Lahat tayo na magkakamali, tao lang tayo. Okay? Paulit-ulit man tayong nadapa, paulit-ulit din tayong bumangon dahil tayo ay tao lamang. Okay? Walang perfecto dito sa mundo. Si Jesus lang ang perfecto. Mayroong pangalan na perfecto, pero walang perfecto na tao. Lahat magkasala. Pero at least pinili mo ang hindi magkasala. Dahil iniisip mo pa lang, ang Espiritu Santo pasok na sa isip mo. Sabihin ng Espiritu Santo, hindi maganda yan. Huwag yan. Dito ka. Dahil tumira na ang Divine Spirit sa katawan mo. Ang mahal na Diyos Ama, tumira na sa katawan mo. Ang mahal na Jesus, Yeshua, Himasaya, tumira na sa katawan mo dahil malinis ng pagkatao mo. Templo ka na ng Diyos. Okay. Hanggang dito na lang. Salamat sa lahat sa nanonood nito. Sana makuha na niyo ng mensahe ang aking video na ito.